Yung insidente, sir, 3:04 p.m. na po ng hapon. June 8 po yun. Yun, sir. And then, sinabi po sa amin nung dispatch operation po namin na meron nga pong nalulunod daw po dun sa location po na yun. Sino pong tumawag sa inyo? Staff po ng resort po. Okay. Yun, And then, sir. after po? And then, after po nun, siguro po, 6 minutes po, nakarating po kami doon sa resort po, mga 3:10 na po yun. Kasi yung travel pa po namin din, pagkuha po namin ng gamit. So, pagdating po namin doon, lahat po naman ng player, tsaka yung staff po nila, together po nung coach po nila, nandun naman po sa shore na nakikita po namin talaga na naghahanap din naman po. And then po, nag-interview rin po ako dun sa mga kasamahan po nila kasi wala po kami kaalam-alam dun sa identity po nung nalunod. And then po, ang sinabi po nila sa amin ay wala pong damit. And then po, kaya po pinapunta ko na po yung isang responder ko para tumulong po doon sa naghahanap po doon sa tubig. Tapos naman po yung iba ko pong kasama, nagpuput patrol po and then nag-drone patrol din po sila. Ayun po. Ilan po kayo lahat na rooms po? So yung una pong punta po namin, 6 po kami. Nagtawag lang po ako ng backup. Okay. So kaya gumagalaw na lahat? Opo, lahat po yun gumagalaw, sir. Meron din po kaming ATV na nagpapatrol po. And then after that po, kailan nyo lang na-find out na dalawa pala? Nung nakuha na po namin si Butterbonia, sir, may bumulong po sa akin na may isa pa daw po na kwan. Yun po, saka ko po sinabi ulit dun sa kasamahan ko po na meron pang isa. So bumalik po ulit siya dun sa tubig. Yun po, nagsigawan na po sila na there's more, sabi po nila. Parang hindi rin po nila alam na may isa pa po. Kasi kung sinabi po nila na dalawa, alam po namin na dalawa. Kasi isa lang po yung sinasabi yung Nigerian. Yun po, 5 to 7 minutes po, nakita na rin po yung katawan po ni Adili. Anong state muna nung katawan ni Butterbonia na nakita niyo? Nung nakakuha po siya nung responder ko po, wala naman po siyang pabigat sa paa. Yung sinasabi po nilang weight sa paa, wala po. And then po yung katawan po niya, malinis po. Naka-short lang po talaga siya. May upper po? Wala po. Wala siyang Short lang po, opo. Oo. And then yung sinasabi po nilang tali na nanggaling po sa paa ni Butterbonia, yun po yung tali po ng salbabida po. Doon po kasi nakatali yung salbabida. Mahaba po kasi yung tali ng salbabida. Galing po yun sa resort, yung salbabida po nila. Okay. And then after nun, ma'am, saan nyo na dinala si Butterbonia? Dito po sa Aurora Memorial Hospital po. Yung dalawa? Opo, yung dalawa po. Opo. Pero naunang ilabas si... Nauna pong itinakbo po si Butterbonia, sir. Oo. Nag-CPR ba kayo dun sa shore? Paano po? Anong ginawa ninyo? Nung pagkakuha po kay Butterbonia, sir, nag-CPR po yung kasamahan nila. And then, pina-stop ko po yung CPR kasi ang gusto ko pong mangyari, habang sini-CPR po siya, gusto ko po i-transport na po si Butterbonia sa pinakamalapit pong ospital. Which is, kaya naman po namin bigyan na po ng paunang lunas po si Butterbonia habang tinatransfer po siya. Kasi malapit lang naman po yung hospital sa amin. Around 10 to 15 minutes po nandun na po. Si Adili naman, ganun din. Ganon din, sir. So, dalawang sasakyan ng MDR na yun. Yung pangalawa, sir, ang pinagsakyan na po kay Adili po ay yung sasakyan na po ng PNP po. Okay. Yun na po yung nagdala. Opo, yun na po yung nagdala. Ano yung